Kung ano ang ginagawa ngayon ng China. Ito raw, sabi ng China, ay pag-a-assert nila sa kanilang undisputed sovereignty, sa kanilang historical sovereignty sa China Sea, sa South China Sea. Katawa-tawa po ito. Dahil ba tinawag na mga mananakop ng mga Europeans na ang karagatang yan ay South China Sea, gusto ngayong palabasin ng China na lahat ng mga teritoryo na nasa South China Sea, kasama na ang practice, ay kanila na rin. Kung ganun ang kanilang lohiko, bakit darating ang araw na kasama ang mga kauban ng buong Indian Sea at buong teritoryo na sa Indian Sea ay hayaan rin ng India dahil ito ay Indian Sea. Wala hong lohika, walang basihan ang sinasabi ng China. Kaya nga po noon pa man, tinutulak na ng mga progresibong pwersa ng bayan muna, ng bagong alyansang makabayan, na itong gobyernong ito dapat dalhin ang usapin ito sa ICNOS o International Tribunal for the Law of the Sea. Dahil alam natin na ito ay tahasang paglabag sa United Nations Convention on Law of the Sea patungkol sa tinatawag nating exclusive economic zone na kung saan ay pwedeng maghanap buhay, pwedeng gawing source na hanap buhay ang karagatan 200 nautical miles mula sa shoreline ng Pilipinas. Ang China po ay signatory itong UNCLOS na ito. Kaya sinasabi natin dahil tayo ay isang maliit na bansa, wala tayong kakayahang labanan sila sa militar, wala tayong kakayahang labanan sila pang ekonomiya, dalhin natin ito sa ICNOS at i-invoke natin ang UNCLOS. Pero ano po ang ginawa ng gobyernong ito, ng gobyernong Aquino? Sa unang taon na pumasok ito sa pamahalaan, ay gusto pang makipagsapatan sa China. Siguro iniisip niya na Aquino administration na pwede pang makipagsayaw, pwede pang makipaglaro sa China. Pero nung nakita niyan, ang China pala ay talagang porsigido sa kanyang pag-angkin sa mga teritoryo natin sa frontlist. Ano ang ginawa ng Aquino administration? Doon pa lamang nagkukumahog na nag-file ng isang kaso doon sa International Tribunal on the Law of the Sea. Ngayon po, ang kasong ito ay nasa ICNOS. Ang China ay ayaw niyang pakialam doon sa kasong ito. Hindi niya ito nire-recognize. Pero tayo po, tinutulak natin na doon ang dapat nadaang tatahakin at ang pagkilos ng mga mamamayan upang labanan itong patuloy niyang agresyon. Subalit tinginawin po natin, taliwas sa ginagawa ng Aquino administration na pagkatapos na inisnap ng China ang kanyang panliligaw ay nagkukumahog na nagpakatuta pang lalo sa Amerika. Lilinawin po natin, hindi ang Amerika, ang Estados Unidos ang magsasamba sa atin sa ating sagalot-sigalot sa China. Sa katotohanan, sa ngayon, ginagawang dahilan ng imperialistang Estados Unidos ang sigalot natin laban sa China upang makabalik siya dito sa Pilipinas upang gawin niyang napakalaking base militar ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagnagda ng total Aquino administration noong nakaraang taon sa isang kasunduang tinatawag na Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ginagawa tayong tool, ginagawa tayong sangkalan ng imperialistang Estados Unidos upang may pakita rin niya sa China na siya pa rin ang makapangyarihan dito sa Asia-Pacifico. Mula nang iniwanan niya ito at gumawa siya ng mga wars of aggression sa Middle East at sa iba pang bayan labas sa Asia-Pacifico. Ngayon na nakita niya nagpapakita ng lakas, ang China ay gusto niyang bumalik dito at ang Pilipinas ang gusto niyang gawin staging ground sa kanyang wars of aggression. Subalit kininawin po natin ang isa pang punto. Dahil ang China ay isa na rin kapitalistang bansa, isang imperialistang bansa, ay pwedeng ang dalawang ito ay nagkukutsabahan upang pakialaman, upang
plunder upang pahimuslan ang resources at public. At tayo mga Pilipino ang maiiwan walang hinahawakan ni Singbong Tulig. Dahil ang mga imperialistang bansang ito, sa ngayon, ang China at Amerika, sila ang magkakapartner sa negosyo. Sa katunayan, sabi nga natin mga kasamahan kanila, kung magkaroon man ng konfrontasyon ang Pilipinas at ang China, hindi natin maasahan tutulungan tayo ng Amerika dahil ito ay hindi sa kanyang pansariling interes. Dahil sa katunayan, napakalaki ang utang ng Amerika sa China sa ngayon. Kaya sino po ang aasahan ng ating mga mamamayan sa pamumuling ito ng China? Wala po tayong ibang maasahan kundi ang ating mga sarili. Hindi natin maasahan ang isang tutang gobyerno, hindi natin maasahan ang sinasabing kaibigan ng Pilipinas na imperialistang Estados Unidos. Nasa ating sama-samang pakilot ang kinabukasan ng ating bayang Pilipinas, ang kinabukasan ng ating pambansang soberenya. Ang sigalot ngayon sa China, sa West Philippine Sea, ay hindi lamang usapin ng dagat. Ito ay hindi lamang usapin ng bato. Ito ay hindi lamang usapin ng pag-aanap buhay. Ito ay usapin ng pambansang soberenya. Ito ay usapin ng integridad ng ating teritoryo. Ito ay usapin ng kinabukasan, hindi lamang ng ating mga anak, kundi kinabukasan ng mga salinlahi ng mga Pilipino na dapat mamuhay ng tahimik dito sa ating bansa. Kinabukasan nito ng mamamayan sa Asia na dapat mamuhay labas sa panghihimasok at pangbubusabog at pangbubuli ng mga imperialista na China man yan o mga Amerika. Kaya muli, mga kauban, mga amigo, mga higala, mga kasama, ating isigaw po natin